Maligayang pagbati sa inyong lahat at sumainyo ang kapayapaan. Mga kapatid kay Kristo, lahat tayo ay pinagpala ng Diyos at walang makatatanggi sa katotohanan ito. Pinagkalooban niya tayo ng biyaya ng buhay at gayon din na kanyang pag-ibig na kung saan ito'y patuloy na gumagabay sa atin magpakailanman. Yan ang Diyos, unang nagmahal sa atin. Malugod ko kayong ininyahan na subaybayan ang maikling programang ito na kung saan ay dadalhin tayo at sasamahan sa pag-unawa sa iba't ibang aspeto ng ating pananampalataya. Ako'y nagagalak na ipabot sa inyo ang serye ng katesismong ito na siyang makakatulong para sa atin sa pagpapalago, pagpapalalim, pagpapalawak at pagpapatibay ng ating pananampalataya. Dadalhin tayo sa pagkilala kay Kristo sa pamagitan ng pag-unawa ng kanyang salita, ang salita ng Diyos. At gayon din upang ating maunawaan ang kahulugan ng mga sakramento na itinatag ng ating Panginoon sa Kristo at iniwan sa simbahan. Sa paglilinaw at pagtanggap sa mga mayamang tradisyon ng simbahan na siya makakatulong sa pagpapalago rin ng ating pamayanan. At higit sa lahat, sa isang maalab na pag-unawa sa kahulugan ng ating pagiging alagad ng Diyos. At gayon din bilang isang buhay na saksi na bahagi ng simbahan ang katawan ni Kristo. Ako'y nagtitiwala mga kapatid na sa ganitong paraan ay matutulungan tayo sa pagpapayabong ng ating simbahan na ating kinabibilangan. Ang aking dalangin mga kapatid, harinawa tayo na nakakaunawa sa ating pananampalataya ay patuloy na makapaglingkod sa simbahan at sa ating kapwa. Magkaisa tayo sa pagtutulungan upang matugunan natin ang hamon na hinaharap natin sa ating lipunan at manatiling matatag sa pagtitiwala sa gabay ng Diyos. Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Jeffrey de la Cruz at narito po tayo sa Pananampalataya. Sa araw pong ito ay ating pag-uusapan na isa sa mga hindi gaanong malinaw maging sa mga Katoliko at ito yung usapin sa sakramento. At hayaan nyo nating himayin natin ito ng kaunti upang maging mas malinaw para sa ating lahat. Sangayon po sa katisismo, ang sakramento ay mga nakikitang tanda na itinatag ni Kristo upang magbigay ng biyaya. At ang pagkakaiba po nito ay doon sa salitang tanda. Yun ang key upang maunawaan natin ang ibig sabihin ng sakramento. Pag sinabi po nating tanda, ito po ay yung mga isang katotohanan na meron tinutukoy na iba pang katotohanan maliban sa kanyang sarili. Halimbawa po, minsan nakakita ako, isa pong binata ang nagbigay ng rosas sa kanyang nililigawan. Nakita ko po doon na yung babae ay talagang kinilig doon sa ibinigay ng kanyang nililiyag. Bakit? Sapagat yung rosas na ito ay tanda ng pagbibigay o pagpapahayag ng pagmamahal ng lalaki. Pero ang maganda pong makita rito, bilang tanda, kinakailangan ipahayag pa ito, ipadama pa ito ng lalaki. Ang pagkakaiba po ay ang sakramento. Ang sakramento ay nakikitang tanda na kung ano tinutukoy ay nagaganap na nga dahil sa tinatawag nating biyaya ng Espiritu Santo. Kaya nga, kung bibigyan po natin ng halimbawa ito, mga kapatid, ay yung pong binyag. Ano ba yung pangunahing tanda sa binyag? Yung pong pagbubuhos ng tubig. Kung titingnan po natin, ano ba yung tinutukoy ng tubig?
Ang tinutukoy po ng tubig ay paglilinis. Pag hindi po tayo uminom, mamamatay tayo. Sa makatwid, nagbibigay din po ng buhay. Pagka naman dumami yung tubig, nagbibigay din ng kamatayan kapag nalunod tayo. Sa makatwid, mayroon pong binibigay na tanda ito. Ano yun? Pagbibigay buhay, ano pa? Kamatayan, at ano pa? Paglilinis. Sa makatwid, kapag ang bata ay binuhusan ng tubig, siya ay namatay sa kasalanan at nabuhay kay Kristo. Nalinis sa tinatawag nating kasalanang mana. Sa makatwid, ang pagkakaiba po ng sakramento sa pangkaraniwang tanda, ang sakramento, kung ano tinutukoy ng tanda, ay nagaganap noon din dahil sa biyayang tinatanggap noong tumanggap. Kaya nga, napakahalaga pong maunawaan natin ito mga kapatid. Hindi po ito naiintindihan gaano, pero kapag naintindihan, ay makikita po natin na sa ating simbahan, tayo pinangungunahan ng sakramento. Halimbawa, sinasabi si Kristo ay sakramento ng Ama. Bakit? Sapagkat si Kristo tumutukoy sa Ama. Hindi siya ang Ama, pero tinutukoy niya ang Ama at nagaganap sa Kanya at naramdaman natin ang pagkaama ng Ama. Gayun din naman ang simbahan. Sinasabing sakramento ni Kristo. Hindi si Kristo ang simbahan, pero tinutukoy ng simbahan si Kristo. At kung paano nararamdaman natin si Kristo sa simbahan sa pamamagitan ng mga sakramento, ay yun po talaga ang layunin, sapagkat tayo ay nilikha ng Diyos na may katawan at kaluluwa na maunawaan lamang natin ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan din ng mga bagay na ordinaryong nakikita natin sa ating kapaligiran. Mga kapatid, marami pa po tayong pag-uusapan sa mga susunod na araw. Ito po si Father Jeff de la Cruz at sana po muli samahan niyo kami sa Panayam Palataya.